Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, balik na tayo dito sa ating program. Sa unang bahagi ho ay makakasama natin ang CEO. Ang CEO na magkukwento sa atin ng kanyang personal na pinagmulan. Ayan. Paano ba nagsimula? Ang kanyang interest sa negosyo. Sino ba yung ating bisita nung siya ay bata pa? So this afternoon, I'm glad, una ko na sa bagay, sa introduction, sabi nila, ladies first, di ba? So tama-tama, ladies first. Ang atin nung tinutukoy ang CEO, si Ma'am Lisa Dane Kempis. Ma'am Dane, magandang hapon and welcome dito po sa Patok program sa DZAR. Good afternoon din po. Good afternoon, Tony. Salamat sa opportunity na binigay niyo po sa amin na bumisita at maging live dito na guest dito sa Patok. Thank you also, Ma'am Dane, for your time dahil talagang nagsadya. Although may iba pa naman kayong sadya, pero still, you find time na live kayong makarating dito sa studio this morning. By the way, sino ba si Dane nung siya ay bata pa? Ikaw ba'y nakatapos ng pag-aaral? Ano ba ang estado ng family? Kasi madalas na tinatanong namin yung humble beginning. Sino ba si Dane nung siya ay bata pa? Ayun, Tony, no? Ako po ay... yung parents ko po ay separated family. So, yun, lumaki po talaga ako sa... separated sila. Yes po. At isa doon is lumaki ako sa lola at lolo ko, sa tita at auntie ko na sila yung naggumagabay sa amin, magkakapatid. And then, basically, from Camotes Island po talaga ako. So, hi sa mga taga-Camotes dyan. Hello po! Ang ganda raw po ng inyong isla. Sa mga taga-Todela. Ayan po. So, growing up, kasama mo is your tita and titos and your lolo and your lolas, Yes, Ms. Tony. Day. Yeah. Ano ba ang family? Kasi may mga classification tayo, middle, kung ano-ano pa. Ano ba ang estado? Tony, dito talaga kami na bibilong sa napakahirap. Sobrang hirap. Ayun. Kaya pinagsikapan ko talaga na, alam mo yon, yung hindi na dapat ganito lang kami lagi. Yun po. So parang somehow yung estado na kinalakihan mo ay naging motivation mo, Miss Dane, para sabi nga, magpursige. Yes, Tony. Ang hirap kasi ng buhay dati. Alam mo yung nasa isla, ito lang lagi yung ulam. Pero still thankful pa rin kasi at least kahit papano yung lola at lolo namin, yung tita at tita, may naiibigay din naman. May pagkain po talaga, hindi naman talaga yung Ilan wala. kayo magkakapatid, Dane? Tatlo, Sir Ton. Tatlo lang kayong pang-ilan ka doon sa tatlo? Bunso po ako. So ikaw yung bunso. Knowing yung mga lumaki sa lola, alam mo naman ang lola mahigpit, ayaw ng mga lola ng especially mga sinaunang lola na talagang napaka-stricto lalo tayo, pareho tayong lumaki sa probinsya. Totoo. Yung lola at lolo ko ay super stricto sila. Kaso lang, ako rebelde. Malakas ang loob mo. Oo, malakas ang loob ko. Ako yung independente. Kumbaga, rebelde talaga ako. Ako yung tipong sa family ko, ako yung tipong parang hanggang dito lang ako. Wala akong kinabukasan. Parang ganun. But still, kasi 'di ba sa pamilya may paborito 'yun Oo. So may paboritong apo. So ako hindi 'yun si paborito kasi malita ako. So ayun po, 'yun ang history ko nung maliit pa ako. Isa na 'yun sa ng buhay ko. Talaga. Okay. So si Lola ba, since lumaki ka nga meron bang yung interest mo sa business, Miss Dane, kanino mo na mana yun? Kumbaga, dahil lang ba dun sa kahirapan, kaya talagang nag-ambisyon ka na ayokong habang panahon na ganito ako, magsisikap ako, or somehow yung interest mo sa business ay nakuha mo sa sino man sa pamilya? Actually, wala sa family. Talaga? Yes. Dito ko siya nakuha nung naging single mother na ako. So, it's like,
medyo emotional. Oo nga, So it's oo. like Sorry, nung ha. single mother kasi ako, syempre hindi madali ang buhay ng Dual isang yung single role mom. mo doon. You are the mom and you are also the dad. So Yes. talagang mahirap yun. So maraming taong nagmamaliit sa'yo. So maraming tao na, alam mo yon, hindi ka tanggap. Oo. So, I'm sorry. Sorry. So, emotional tayo. Naku, Like, pasensya na po. So, it's like, ayun, nung dumating si Per, yung partner ko nga, siya yung nagpursige sa akin, let's do business. Kasi, pwede naman tayo magsimula ng negosyo ng walang puhunan. Pero that time kasi, okay na yung trabaho ko. Sabi ko sa kanya, So you're working na during the time? yes, I was working naman sa hospitality industry for 14 years. Then after that, nung 2016, naging connected ako sa maritime industry. So nung nag-Davao ako, nung na-assign ako sa Davao, maganda na yung trabaho ko that Yes. time. But since sabi ko nga sarili ko, hindi pwedeng ganito lang ako lagi. Naghahabol ako sa biometrics, nag-in and out. So alam mo yung gano'n. yung tipong gano'n. So yung ini-imagine ko lang talaga sa sarili ko while working, simula nung nag-umpisa ako as dishwasher, cashier, waitress, ano pang posisyon na pagtrabahuan ko. Kumbaga, ang iniisip ko lang sa sarili ko is, I just want to have yung magandang uniforme, yung naka-corporate ako, yung ganong forma, yun Yes, lang talaga ang pinakagusto ko, which is, hindi ko inakala, andun na pala ako sa punto na yon. Sa lahat-lahat ng pinasukang tong trabaho, hindi ko inahasahan na dumating na pala ako sa punto na yon. So it's like, nung sinabi ni Per na magninegosyo kami, sabi ko, sige, why not? Pero, paano yun? You're still Walang employed puhunan. during that time nung sinabi ni Sir Per na Yes. mag-start kayo ng business. Yes, Sir Ton. Employed pa ako that time. Pero, matagal ko na talagang plano na magnegosyo. Pero sabi ko, parang ang hirap magnegosyo nang wala kang katuwang. At Alam wala mo kang yung ganun? background. Kasi nga, may trabaho ka eh. Kumbaga, wala ka namang pinagmana. Okay lang sana kung lumaki ka na kahit papaano, nakikita mo, somehow meron kang idea how to run a business. Exactly. So talagang medyo mahirap, very challenging on your part. Pero pwede ba nating sabihin din na dahil dun sa lakas din ng loob mo, kaya kumbaga narating mo yung mga, kasi ang dami mong pinagdaanan, 'di ba? Hindi ka Yes. naman kaagad na punta sa maritime industry, kumbaga may mga dinaanan ka. So somehow yung bang pagiging malakas ng loob mo nakatulong din along the way. Of course, opo. Kasi, especially, sasabihin, walang puhunan. Oo. Pero actually, that time, may ipon naman na talaga. When we started yung dalawang company na binuksan namin, yun lang, hindi lang siya lumago. So, oo, yung first 2 companies, hindi lang talaga siya lumago bago kami nag-start ng Pectos Sisting Plat. Okay, so during the time, yung dalawang nauna na yun na kumbaga siguro hindi inayunan ng swerte with Sir Per na yun. Yes po, doon namin inumpisahan talaga. Oo, and kahit sabihin mo na medyo hindi inayunan ng swerte, hindi pa rin kayo sumuko. Of course, yun talaga dapat ang, alam mo yun, lakas ng loob na gagawin natin sa isa't isa kung gusto natin talaga magnegosyo. Oo, kaya nga eh. And kanina ho kasi in between break nag-uusap na nga kami, and tama yung sinabi ni Sir Per na mamaya ay makakasama natin pag pinag-usapan na natin yung tungkol doon sa business na palaging dapat may katuwang somebody na makakatulong mo talaga, kasi nga 'di ba, 2 heads is better than 1, 'di ba? Exactly. Naniniwala ako doon. Oo. So doon sa mga pinagdaanan mo na 'yon, kumusta ang suporta ng family? With regards sa family ko naman, especially sa auntie ko, very supportive talaga. Especially sa anak ko kasi when we started Pectos, bumabiyahe na kasi kami from time to time. So, saan ko yung anak ko iiwan? So, doon talaga sa auntie ko. So, supportive naman sila. Hindi ka naman nila kinontra. Then, maayos na yung trabaho mo. Susugal ka pa na wala namang ganun sa pamilya. Hindi mo- Walang ganun sa family ko, Ton, kasi alam nilang
ako to eh. Oo. Kumbaga alam nila, matigas ulo ko. Alam Oo. nilang pagka may plinano ka, pagka may gusto ka, Eto na you will do yun. everything. Oo. Oo. Ako to eh. Alam nila yon, especially ng auntie ko talaga. Pero when it comes to business, meron ka bang iniidolo halimbawa day na someday gusto ko yung path na tinahak ng taong ito, a celebrity, a business woman or a businessman? Yes, actually, ito siya ay single mother din. Si Miss Aida Patana. Mhm. Siya talaga yung Who is Ma'am Aida? Actually, ano siya ni ni Mr. M. Louilier. So, parang partner din siya ni Mr. M. Louilier. And then, The famous Louilier. yes po. Okay. So, siya talaga nakikita ko na grabe ka hardworking, ma'am. May 5 anak, 5 apo. Pero grabe yung, alam mo yung blessing niya ngayon, kung paano siya lumago. Umaapaw. Grabe sobra. So, hanggang ngayon talaga, pina-follow ko siya. Tinitingnan ko yung mga achievements niya. Ang ganda. Sabi ko, one of these days, magiging ganyan din talaga ako sa kanya. Ayan. Ayan. So, teka muna, bago tayo mag-break at bago tayo pumunta doon sa business side, Miss Dane, kailan ba isinilang si Pectos? 2019. Year 2019, January. January of 2019. So, start of the year. Yes. Yung planning stage, gano ba? Pag-approach ba ni Sir Per, go na agad? Or somehow, plinano muna ninyo ang lahat? Ganito po kasi nangyari niyan, Ton. At nung nag-umpisa kami sa dalawang company, sabi kasi niya, kumbaga, ang ganda ng latag, ang ganda ng plano, but parang feeling ko walang nangyayari doon sa dalawa. So, sabi niya sa Teka, akin, pwede ba nating malaman kung ano yung dalawang yun na, kasi meron kang lesson na natutunan doon sa dalawang yun, I'm sure. it's actually a maritime company, a review center. Okay, okay. And then, ang yung isa is franchise payment center naman. Okay, So, hindi ko lang banggitin po yung pangalan. At least, So, nagkaroon sila ng idea na yung pala yung first two na venture ninyong dalawa. yes, and then, yun na nga. So, parang sabi ko, parang walang nangyari. Ubus na tayo, sabi ko. And then, sabi niya, ang isang tanong lang niya sa akin when we started this one, before we started Pectos is, paano yun, partner? May tiwala ka pa ba sa akin? Yun ang tanong niya. Kasi parang feeling Kasi ko nga, kasi nakadalawa that na time, kayo oo, Oo. alam mo yung ganun, Ton. Tapos sabi ko naman sa kanya, yes, meron pa naman. Di tuloy tayo. Yun lang talaga, hindi ko makalimutan na tanong niya sa akin. So, nung sinabi kong may tiwala pa, go tayo. So, yun, pinlano namin lahat. And doon na nagsimula ang lahat-lahat. Yes, Oo. Ton. So, ang ganda nun. Alam nyo mga kaibigan, yung mga nanonood po sa amin ngayon na nag-try kayo not once but twice tapos parang feeling nyo mukhang hindi ito. So yung iba doon manghihina na kasi hindi lang pera yung ini-spend mo doon your time, everything. Dahil hindi naman pwedeng half-hearted ka doon na Miss Dane, di ba? So kung mahina yung loob ninyong dalawa, siguro after nung second try, baka nag-give up na. Pero ang ganda nung sinabi ni Sir Per na nandun pa ba yung trust mo after nitong dalawang nauna? Totoo. Kaya nakakatuwa dahil pareho kayong kumbaga pareho kayo ng mission. Siguro mamaya malalaman din natin kay Sir Per. So, dun muna sa award bago tayo mag-break. A short story about that award, Miss Dane. Ayun, actually, yung most Promising Micro-Entrepreneur Award is award yun sa Women's Summit 2023 noong March 18 ng Go Negosyo.
March 18, 2023 only? This lang. Okay. Last month lang po. Okay, oo. okay. Dito sa Parañaque Ayala Malls. Oo. So, ayun, we are more than 200 applicants para doon sa mga category nila sa awards. So, parang nakakatuwa, nakaka-overwhelm talaga na naging parte kami doon. Kasi ang dami namin eh. Tapos it was like... kayo ang napili. Diba? Yes, Isa kayo sa oo. napili. Isa kami sa napili. Oo. And then, ang nakaka-amaze pa doon is hindi ko alam na yung ibang kasama ko is yung doon na sa mga big companies talaga. Like si Miss Glenda sa Brilliant Skin, si Angkas sa CEO ng Angkas. Oo, so nakakatuwa na alam mo yung Napahanay kayo sa kanila, oo, di ba? grabe yung feeling that time, Tol. Sobrang nakaka-amaze, sobrang thankful kami kay God that time. And aside from that, when we received this award kasi, like, that was Saturday and then Sunday. During lunch break pa lang nung event, may nakaschedule na kami na meeting sa Bulacan. Oo. So, Monday, pinuntahan talaga namin. So, we were so blessed naman that time kasi na-close talaga namin. Monday, dalawa So, agad that's ang after na-close the namin. awarding? Yes, Wow. Ton. Oo. So, tapos after that, sunod-sunod. Napaka-blessed talaga. Napaka-laking tulong ng Go Negosyo na award na po yun. Oo, yun. Yun ho yung sinasabi natin na meron pong sakay ng gobyerno na willing pong tumulong doon sa mga nagsisimula po or doon sa mga nagpaplano na magbukas any business po pwede ho kayong matulungan ng DTI in particular, Miss Dane, di ba? Yes po. Okay. So, after that award, kumbaga parang unti-unti, yung mga nawala ay unti-unting bumabalik. Pwede nating sabihin gano'n. Yes. Anyway, mag-break muna tayo, Miss Dane, dahil pag-uusapan naman namin ni Sir Per maya-maya ng konti is about Pectos. Teka muna, yun bang Pectos is named after Sir Per? Yes po. Kasi, siya na lang po sasagot yan. Ihang natin doon. Ihang natin natin doon. dyan, No? oo. Maghang muna tayo doon. May explanation siya dyan eh. Kaya nga, interesado akong malaman na paano pala pag ako nagtayo ng business? Tonyo. O, di ba? Katonyo. Anyway, mamaya malalaman natin yan. Miss Dane, thank you very much. I admire yung lakas ng loob mo. Talagang yun ho yung kailangan natin eh, na dapat tayo ay malakas ang loob. At sabi nga, mayroon talagang direction. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali. The business side naman ng ating patok program, ang atin hong pag-uusapan sa susunod with Sir Per. Siya ho naman yung presidente ng Pectos. Babalik po kami.